Di pa rin ipinapaliwanag ng abogado na isang ministro ng Iglesia ni Cristo kung paanong nakalaboso sa Cavite si Lowell Menorca II. Ngayon nakadestino siya sa Sorsogon. Nakulong si Menorca matapos umanong mangumang ng granada sa dalawang taga-Dasmariñas. Balitang hatid ni Salima Refran. Hawak pa rin umano ng Dasmariñas City Police bagamat hindi pa rin nakikita ng publiko ang INC minister na si Lowell Menorca II na dinukot daw sa Sorsogon ayon sa mga nakausap naming kaanak niya. Hindi pa rin umano namamataan ang mag-ina ni Menorca. Pero hindi nagbabago ang kwento na nagpakilalang abogado ni Menorca na mula sa legal aid ng New Era University na pag-aari ng INC. Sabi niya, nakakulong si Menorca dahil daw sa isang reklamo. Hindi pa rin pinaliwanag kung paanong nakarating sa Cavite si Menorca na nakadestino sa Sorsogon. My client instructed me as of now po to be just to be silent with regard to his case po. He wants his private life back po. Ayon sa salaysay ng isang Edwin Naling at isang Delphine Padua na pareho manong taga-barangay Emmanuel Bergado 1, nilapitan daw sila ni Menorca noong July 17 at nagbantang pasasabugin ang pinakitang granada habang nasa Aguinaldo Highway. Hindi pa raw tapos panoorin ng pulis ang CCTV sa highway. Sinikap ko ring hanapin ang mga nagreklamo pero walang nakakakilala sa kanila sa binanggit nilang barangay. Wala rin sila sa voters list nito o listahan ng mga nagpabarangay clearance. Bago nito, pinatotohanan na ng tinawalag na editor-in-chief ng magazine ng INC na pasugo ang mga pagdukot. Siya rin na nagsangkot sa General Auditor ng INC na si Glicerio Jun Santos Jr. na sangkot umano sa katiwalian tulad sa pagpapatayo ng Philippine Arena. Sinigundahan din ng umano'y korupsyon ng dating ministro ng INC na si Joy Yuson pero wala raw kinalaman ang executive minister ng iglesia. Lahat sa mga bangkong nakapangalan sa Iglesia ni Cristo. Inilipat po nila sa isang bangko na nakapangalan sa Felix Y. Manalo Foundation na kung saan ang presidente ay si Glicerio Santos. Sinubukan namin kunan ng pahayag si Santos pero bigo kami. Sa halip, ang tagapagsalita ng Iglesia ni Cristo ang nagpasinungaling sa mga akusasyon. You made an allegation against an elder in the church or for that matter, any member of the church. Where is the proof? Because the Bible requires that. And we are a religion. So we require it of anyone accusing anyone in the church. Hindi naman nagpapaapekto ang ilang miyembro ng INC na aming nakausap. Sa Iglesia ng Cristo, kahit sino, basta nagkasala, didisiplinahin. Salima Refran, GMA News.